Isang mapagpalang hapon po mga minamahal na kapatid. Purihin po natin ang ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay sa mga sandaling ito. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga dakilang salita. Binabati ko po ang lahat ng ating mga kapatid na kasama natin sa hapong ito. Mga kapatiran natin na nasa live at gayon din ang mga kapatiran natin na nasa Facebook live. Sila Pastor Junior, si Sister Rose, si Pastor Chito, I hope nasa mabuting kalagayan, si Sister Arlene, si kapatid na Kleng, at iba pang mga kapatid natin na maya-maya ay makakasama natin sa ating pag-aaral. Hinihiling ko po na ang bawat isa ay magsitayo. Tayo po ay pangungunahan ni Pastor Ray para po sa ating pambungad na panalangin. Ay pa manalangin. Mang banal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na pagmahal, puno ng kapayapaan, kami po ay nagpapasalamat sa isang pagpalang hapon na muli niyong pinasilay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, sa inyong pag-iingat na makarating kaming ligtas sa iyong bahay-sambahan upang gumanap muli ng isang banal na gawain at pagbulayan ng iyong salita upang mas lawak pa ang aming kaalaman tungkol sa iyo. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa na nakarating kami sa iyong bahay-sambahan po, Panginoon. Panginoon, sa aming mapag-aaralan, papakinggan ng iyong salita, bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo upang maunawaan po namin ang iyong salita at ito ay aming magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At ito ay magamit namin upang kami ay maging matibay sa aming mga pananampalataya. Gayon na rin po ang anak niyo pong mangunguna na iyong gagamitin, bigyan mo siya ng karunungan at kalakasan na nagmumula sa iyo po, Panginoon. Sa mga kapatiran po namin na hindi po namin kapiling sa mga oras na ito, patuloy po namin dalangin, Panginoon, na kayo po ang mag-ingat at magpala sa kanila, Panginoon. At sa mga kapatiran po namin na nasa badig ng karamdaman sa mga oras na ito, natin niyo po ang inyong manggagamot na kamay at panumbalikin ang kanilang siglat kalakasan at makasama po namin sila sa ganitong gawain, Panginoon. Panginoon, kayo po ang siyang pumagitna sa aming gawain sa hapong ito hanggang sa ito'y matapos. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkukulang, pagkakasala sa inyo. Ito po ang aming samat dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus namin Diyos tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating mga pinag-aaralan, mga minamahal na kapatid. Ilang linggo na rin na ating pinag-aaralan na ang ating Panginoong Hesukristo ay nangaral. At naalala nyo pa ba kung ano yung mga ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo? Simula nung tayo ay nagsimula na siya ay ipinakita yung mga detalye ng kanyang pangangaral, yung mga topic ng kanyang pangangaral. Kasi nung mga nakaraang linggo, mga way back siguro, mga March, April, na napag-aralan natin na ang Panginoong Hesukristo ay nagpupunta na sa mga bayan-bayan, nagpapagaling, nagagamot at nangangaral. At dito, dumating tayo sa punto na pinag-aralan natin yung mga specific ng kanyang mga pangangaral. May nakakaalala po ba, mga minamahal na kapatid, na kung ano yung mga kanyang ibinahagi? Si Pastor Paul. Okay, yung Beatitudes. Yan, tama. Ano pa? Yung Beatitudes. Yung mga mapapalad. Ang may maawaing puso. Yung mga ganon. Marami. Ano pa?
Yung sumunod noon, makikita nyo lang sa after ng Beatitude sa chapter 5, verse 1 to 12. Yung sumunod noon, yung verse 13 to 16. Yung kabaliktaran naman, yung mga di pa. Oo, pero darating tayo doon. Pero tama yun, asin at ilaw. Pero bago sa mapapala, di ba, nabanggit ko sa inyo, parang curse at saka rin yan, blessing. Yung mapapala, yun yung blessing ng Panginoon. Pero may kinamumuhian din yung Panginoon. Yun naman yung woes na tinatawag. O yung, di ba, yung mga mayayaman na nagpakasasa na lang sa buhay, na hindi na inisip ang kaligtasan, hindi na inisip ang pag-ibig sa kapwa, inisip na lamang ang mahalin ng sarili. Yan. Yan yung kinakaayawan naman ng Panginoon. Kabaligtaran naman yan ng Beatitude sa pagpapala. Nasa verse 13 to 16 yun ng Matthew chapter 5. At nasa Lucas chapter 14, 34 to 35 naman. After nun, may itinuro na yung ating Panginoon, yun binanggit ni kapatid na Michelle, yung salt of the earth, yung asin at saka ilaw. Ayan. Dalawang napaka-importanting elemento na ipinagkaloob ng Panginoon sa pamumuhay natin at gumamit siya ng ganung mga salita, ganung mga elemento para mas madali nating maintindihan kung gaano natin dapat panghawakan ang pananampalataya, panghawakan ang paglilingkod sa Panginoon, na kung gaano kaimportante ang asin sa pamumuhay noon at ngayon. Napaka-importante niyan. At ganoon din ang ilaw na napaka-importante noon at saka ngayon. So, yun yung mga ating napag-aralan. Then after noon, meron pa yung kanyang mga teaching pa, yung mga sumunod na nasa chapter 5, 17 to 30. May naalala ba kayo ron? Sige, anong mga naalala nyo doon? Yes, yung mga batas niya. Katulad ng tama, law. Pero ano yun? Na nasa verse 17 to 30 ng Matthew chapter 5. Pastor Eugene, may naalala ka bang isa sa mga batas na binanggit ng ating Panginoon? Gaano kahalaga ang pagganapin ang salita ng Panginoon? Ano pa? Buksan nyo na sa notes nyo. Nandiyan lang sa Bible. Matthew chapter 5. Yung pagkagalit. Katulad ng anong halimbawa? Huwag kang papatay. O yung mga pagpatay ng di ba? Nasa 10 utos na rin naman na yan. Pero sabi ko nga, ang Panginoong Hesukristo, tinupad niya tutuparin niya. Hindi kasi alam ng mga Hudyo kung paano tuparin yung kautusan na binigay ng Panginoon kay Propetang Moses. Pero pinakita niya rito kung paano ganapin. So ano pa yung makikita natin dyan? Ang mga bayan, yung napag-aralan natin. At reviewin nyo na lang po, mga minamahal na kapatid. Wala tayong time para balikan ulit yan sa ngayon, sa mga susunod na araw. At mga pastor na nangunguna, pwedeng gamitin niyang outline na yan para sa pagtuturo at pagre-review po ulit. Okay, yung susunod na ating topic is continuation lang din ng verse 30 ng Matthew chapter 5. Tayo po ay tutungo na sa verse 31. Tuloy-tuloy na nangangaral ang ating Panginoon. Pero tayo, humihinto tayo kung gawa ng linggo-linggo natin itong ginaganap. Yan. Mapagpalang hapon kay Pastor Dudoy sa Bulacan, si Sister Kathleen, nakasama natin sa live, at si kapatid na Tintin. Okay, simula na po tayo. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 5, verse 31. Babasahin ni Pastor Eugene yung unang verse. Matthew chapter 5, verse 31 ba? Chapter 5, verse 31. Sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Okay, so ngayon ang mga mapag-aaralan natin is about divorce. Diborsya. Alam nyo, kahit naman sa banal na kasulatan, rin yan, ginawang batas din yan. Kung naalala nyo si Jose, nag-attempt na hiwalayan si Maria sa Matthew chapter 1 verse 19. Pakibasa nga Pastor Ray. Matthew chapter 1
verse 19. 19, 19. Sige, pakibasa na, Pastor Eugene. At si Jose na kanyang asawa, palibasay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, nagpa siyang hiwalayan siya ng lihim. Ayan, kumbaga gusto niya na ng hiwalayan. Divorce actually. At dito nga lang, originally mga minamahal na kapatid, bagamat ilan lang dito syempre may mga asawa, pero magandang aral to para sa mga kapatiran natin na later on or eventually magkaroon ng pamilya, yan, mag-asawa from the start. Napaka-importante ito mga minamahal na kapatid, no? Na yung divine na pagpapala at pagbasbas ng Panginoon sa unity ng isang babae at ng isang lalaki ay blessing ng Panginoon. Originally, mga minamahal na kapatid, wala sa plano ng Panginoon ang divorce. Originally yan. From Garden of Eden, ang Eva at Adan, originally gusto ng Panginoon na magsama sila sa may isang pag-ibig at hindi maghiwalay. Napakadaming problema ang dinadaanan ng mga mag-asawa kung lalong-lalo na wala sa paglilingkod. At hindi nauunawaan ang kahalagahan ng kasal, hindi nauunawaan ang kahalagahan ng pamilya, at hindi nauunawaan ang tunay na pag-ibig ng pagsasama. Meron kasi ngayon, sa panahon ngayon, talagang ang dami na, no, na istorya. Kung manonood na lang kayo sa social media, siguro mga 70% ng isang programang sikat, no, na walang ibang subject kundi ireklamo yung kanyang asawa, hiwalayan yung kanyang asawa. Nakakalungkot makakita ng mga ganon. Pero may mga tao na na-entertain sa mga ganon. Pero tayo'y Kristiyanong totoo, nakakalungkot yun, mga minamahal na kapatid. At ang Panginoong Hesukristo gumawa ng actually nag-regulate siya ng batas. Yan din ay batas sa panahon din ni Moises. Ano rin yan part na rin yan. May naisulat na rin yan sa Leviticus pagdating sa mga divorce. Dahil totoo naman, kung ikaw naman ay asawang babae, sinasaktan ka naman ng asawa mong lalaki, physically, mentally, abusive, di ba? Binubugbog ka, hindi ka sinusustentuhan, and anything, so many things na talagang napakasakit. Kasi majority lang naman yun, lalaki lang naman ang gumagawa. Statistically based, lalaki lang ang gumagawa ng ganun sa babae. Pero meron din, may mga instances din na yung babae nagawa, pero bibihira yun. Pero ganun pa man, pa rin siya, under pa rin siya ng niregulate na batas ng ating Panginoong Hesukristo. Na kailangan, sabi rito, sinabi rin naman ang sino mang lalaki na ihiwalay ng kanyang asawa ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Yan. Kaya ngayon, rin naman hindi ka rin basta-basta magkakaroon ng mga diborsya, annulment, kasi dumadaan sa proseso yan, hindi ka ba basta bibigyan at pagkakalooban ng kapangyarihan ng Korte Suprema na ikaw ay layana at kung hindi ka mag-a-abide sa mga sa proseso na yan. At ito yung proseso naman na tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ko sa inyo, originally, hindi po yan talaga plano ng Panginoon. Pero para magkaroon ng kapayapaan, kasi ang tinuturo ng Panginoon ngayon, simula nung nag-aaral tayo sa Beatitude, is yung mamuhay tayo ng may kapayapaan habang tayo ay naririto sa sanglibutan. Yan ang buong aral na gustong ipakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, let's continue. Verse 32. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kanya'y nagbibigay kadahilanan ng pagpangangalun niya. At ang sinumang mag-asawa sa kanya, kung naihiwalay na siya, ay nagkakasala ng pangangalun niya. Okay, so mayroong exemption. Merong pinapayagan ang batas sa mata ng Panginoon. Hindi tayo makakatakas sa batas ng Panginoong Hesukristo.
kung yung reason behind, kahit na ba ipakita mo sa korte yan, ipakita mo na mentally incapacitated ang asawa ko, kailangan namin maghiwalay, pero deep inside, ang nasa damdamin mo ay meron kang ibang ipapalit, no? Maaring makalusot ka sa batas sa daigdig na ito, na itinalaga rin naman na galing sa Biblia, pero hindi tayo makakalusot sa paningin ng ating Diyos. Yan ay kasalanan. Malinaw po yan. Pangangalo niya yan. Consider na pangangalo niya yun. Kahit ba hindi eksaktong nakikita ng ibang tao, pero yun ay nasa damdamin mo. Di ba napag-aralan din natin last Sunday, di ba? Tumingin ka nga lang magkaroon ka ng masamang attempt sa buhay niya, para mo na rin siyang pinatay, same level ng kasalanan. Tumingin ka sa babae na nagnanasa ka, same lang din, kahit na hindi ka napatawan ng rape, mas nakakahiya at nakakalungkot na mapatawan tayo sa mata ng ating Panginoon bandang huli ng ating buhay. So yun yung overall na tinuturo ng ating Panginoon. So in continuation dito, pinakita naman dito yung kasalanang physical naman ngayon. Nasa isipan na rin at nasa physical na rin. Kung hindi man makita physically pero sa isipan, wala tayong kawala sa judgment ng Panginoon sa paningin niya. So naiintindihan niyo po na part siya ng pangangalo niya. Anything na inihiwalay mo ang asawa mo at yun yung reason, no? Ikaw ay merong tawag dito, iba tumawid sa kabilang ilog na yung madalas na sinasabi. Maraming maraming salasalang ito or salasalabat na pwede nating pag-usapan kung kayo ay may mga katanungan. Katulad halimbawa niyan. Halimbawa kapatid na John, normal nakipaghiwalay na, then later on nag-move on siya sa buhay niya, may nakita siya, magkakasala pa rin ba siya? Again, kung batas lang ng tao ang pag-uusapan, kung dumaan sa normal na proseso, kasi ang divorce siya kasi may ang dami, hindi ako abogado, pero sa pag-aaral din kahit papaano, ang daming classification. Meron kasing divorce na hindi ka pwede mag-asawa, pero hinayaan kayo ng korte na maghiwalay. Tapos custody ng bata, gano'n. Meron tinatawag na legally separated. Yun, hindi ka pa rin pwede mag-asawa nun. Tapos may mga pagkakasunduan na lang sa mga, ang tawag dito, sa mga pagmamay-ari o ari-arian. Yun naman yung mga ibang ron. Tapos meron naman na tinatawag na annulment. Yun naman yung talagang totally, pwede ka na mag-asawa. Hindi ko sinasabi sa inyo to para may option. Pinapaliwanag ko lang na nag-ugat lang talaga lahat ito ma-regulate para sa ikabubuti ng isang tao na under sa pananakit o kaya yung panloloko, sa mga ganun lang. Kung dumaan sila sa ganung proseso, which is marami namang taong dumadaan sa ganun, sila ba ay nagkakasala? Siyempre hindi na. Kung yun ay dumaan sa tamang proseso, no? Pero ulitin ko, pwedeng tamang proseso sa mata ng tao at sa mata ng ating saligang batas, pero wala ring makakalusot sa mata ng ating Panginoon. May katanungan po ba kayo? Sige, si Pastor Eugene. Kaya dyan, po, correct mo po kung tama po yung pagkakaunawa or mali. Sige. Kasi sabi po dito yung sa pangalawang sentence, at ang sino mang mag-asawa sa kanya kung nahiwalay na siya ay nagkasala ng pangangalo niya. Yung papatol din po sa hiwalay na asawa ay nagkakasala. Even yung isang side, halimbawa, yung kanya pinatulan, may asawa rin, ganun. Alam nyo, even nga yung yung kung dalaga yung isa, wala naman siya asawa, nagkakasala pa rin siya known at saka unknown. Kung halimbawa, usong-uso to, sinasabi ng lalaki, binata ako. Yun ipapakilala sa kanya. Sasabihin ng babae, pinakilala. Yes, sa mata ng tao, pwede kang maabsuelto. Pero syempre, na rin yun, tainted ka na rin. Kumbaga, nagkasala ka na rin sa Panginoon. Pero kung lumayo ka na, at sa babae, sa part ng dalagang babae, halimbawa lumayo na siya, talagang kinamuhian niya yung ginawa niya, nagsisi at nagbago, nandun yung pagpapatawad ng Panginoon. Pero kung itutuloy pa rin niya, mga
ano ba yung mga word ngayon, mga homewrecker, no? Yung mga term na ganun sa mga panahon ngayon. Sumisira ng pamilya, yan. Meron naman talagang ganun ang plano niya. Meron talaga. Meron din naman talagang ang gusto lang talaga niya, nagiging negosyo niya na. Meron din ganun. Those are reality of our lives sa kinalalagyan nating broken na mundo. At ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng participation sa mga ganong kasalanan. So tama 'yon, Pastor Eugene. Yung other party nagkakasala rin siya, no? Meron siyang pagkukulang. May katanungan po ba? Okay. So wala po, tuloy tayo. Verse 33. Bukod sa rito'y inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutubdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. Yes, ito, napaka-importante ito. Pamamanata na ito Kasalanan din pala ito, mga minamahal na kapatid. Naging topic din ito sa Bible study, no? Yung you keep your promises, lalo na pag sa Panginoon. Kaya nga minsan, di ba, para ma-practice talaga natin na nakakatupad tayo ng pangako sa kapwa, kailangan tuparin muna natin yung pangako natin sa Panginoon. Continuous yan, no? Pero syempre may exemption naman din. Ang Panginoon naman maawain Gumawa ka ng paraan, pinilit mo, may mga pangyayari nga lang or may mga dapat matutunan na hindi mo natupad yung iyong pangako. At makikita ng Panginoon yun. Siya ang makakabasa ng ating mga damdamin at nasisiguro ko na ang Panginoon ay may awa at bibigyan tayo niyang tsansa na maipakita muli natin yung ating mga ipinangako sa ating Panginoon. Ang dami niyan. The moment na nabaptize tayo, tumanggap tayo sa ating Panginoon, ay na rin yan covenant na rin natin yan. Ang covenant under din ng pakikipagsunduan. Pag nakipagkasundo ka, nasa ilalim na rin tayo nung kontrata at pangako sa ating Panginoon na tayo ay susunod sa ating Panginoong Hesukristo, ano't ano pa man. Yun Kaya minsan kasi ang kasal, totoo lang mga minamahal na kapatid, masaya ang kasal. Lalo na pag nandun sa seremonya, masaya talaga. Pero after talaga noon, talaga naman. Siyempre ako by experience kami ni kapatid na Kleng, talagang maraming pagsubok, pakadami at talagang sa tulong at awa ng Diyos nasarpas at patuloy pa rin na kami ay nakakapit sa ating Panginoon. Dahil yung mga ngako ka sa harapan sa dambana, masasarap 'yon kasi nga celebration kasi yung nandoon. Pero pag dumating na in sickness, in health, hindi mo minsan maiisip yun Pag nandoon ka na nangangako ka, maiisip mo na lang lahat yan pag nandoon na mismo. Hindi ko po kayo tinatakot. Baka yung iba hindi na mag-asawa. Sabi naman ni Apostol Pablo, nasa inyo kung yun ay ikabubuti. Pero kung kayo'y magkakasala, mag-asawa na lang din kayo. Napakaganda at mabuti rin naman pareho basta yun ay pinaglilingkod natin sa ating Panginoon. Ang ibig ko lang po bang sabihin dito, kung paano tayo nangangako sa pagdating sa seremonya ng kasal, dapat talaga panghawakan nating mainam yung pangako na yun. At ganoon din yung pangako natin sa ating Panginoon. Yung the moment na tayo ay tumanggap ng bautismo, tayo ay marami mga lumuluhod sa panalangin. Alam ko may mga pinapangako rin kayo sa Panginoon. Mga tawag diyan, mga pakikipagkasundo sa ating Panginoon. Pero ayon ng Panginoon yung hindi natin yung tutuparin. Malinaw naman. May katanungan po ba? May karagdagan? Okay, let's continue. Verse 34. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Ito kasi parang part 2 ng do not take the name of the Lord in vain. Yung kasi minsan gagamit na pag nangako siya, ibibigay ko sa iyo yung langit, di ba? Yung bituin. Lahat ng natatanaw. Yung kasi purong pangakong walang katotohanan. Kahit pa sabihin natin siya ang pinakamayamang tao, yung susungkitin ko yung mga bituin. Nilalang ng Panginoon. Kahit biro lang, ayaw ng Panginoon na yun yung maging way
ng isang tao sa pagdating sa pangako, yung gagamitin na yung langit. Siguro nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, maraming gumagamit nito, yung dinadala yung mga ganong salita. Bagamat ang mga Hudyo, sabi ko nga, hindi nga sila banggit ng salita ng Panginoon. Yung name ng ating Diyos, yung God, hindi nila mabanggit yun. Kaya sinasabi nila, Kingdom of Heaven, yun. Puro heaven, heaven. Yun ang sinasabi nila. Kaya ito yung binanggit ng Panginoong Hesukristo sa mga hipokritong Saduceo, mga hipokritong mga, ang tawag doon, iba, publikano yung iba ay Skriba, Pariseo, yan. Gumagamit sila ng makalangit na salita pero hindi naman nila yon intended or wala sa damdamin nila. Ito yung yung binanggit ng ating Panginoon. Sa panahon natin dapat din ganoon. Yung pangalan, yung minsan ginagawang joke ang kalangitan. Ang dami sa Facebook pa lang, 'di ba? Ang dami na mga -10 ka sa langit, yung mga ganoon. Hindi siya talaga kaaya-aya yung mga ganoon. Anyway, na lang yan, part ng maturity na isang Kristiyano na hindi niya na yun dapat gawin. I hope wala namang mga ganong kapatid na nagko-comment ng mga ganon. Pero wag nating entertainin sa damdamin natin na nakakatuwa yung ginagamit yung langit. Kasi luklukan ng Panginoon yan eh. Yan na yung do not take the name of the Lord in vain. Kahit hindi niya literal na pangalan. Yung bago tayo dumating pa mismo dun sa pangalan ng Panginoon, tinetrain na tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa mga ibang makalangit na usapin na dapat nating bigyan ng halaga, bigyan natin ng respeto. Ayun. Yun po yung gusto ng ating Panginoong Hesukristo rito. Verse 35. Sige po. May katanungan po ang pagbabalik ng katanungan ni Pastor Arthur. Tagal po namin hinintayan, Pastor. Alam ko, common sa atin ito. Minsan nakipagsundo, at the end noon, may kasabihan niya na kung luluobin ng Panginoon, kung kagustuhan ng Panginoon, may pasubali na ganun. Common sa atin yan. Nararapat ba o di nararapat na gamitin yun? Actually, maganda po yung katanungan ni Pastor Arthur. Tunay po, dapat nga mas maganda kung loobin ng Panginoon. Sinabi yan sa Bible eh. Mamaya hanapin ko. Sinabi yan basta kay Apostol Pablo. Pag loobin naman. Even nga sa panalangin eh, di ba? Parang tinuturuan tayo ng tamang way. Mabuti po yun. Kasi napapractice po tayo na hindi lang na sa sarili nating kakayahan, gagampanan natin yung part natin and yung the rest sa kalooban na ng Panginoon. Nakita ko parang corrupted na. Masyado nilang ginagas tayo. Yung bang sa loob nila, wala naman yun, pero scapegoat nila yun para lang masupais yung kausap nila. Kaya minsan hindi rin ako kumbinsi na sa kanilang puso ay tapat yung pagkasabi ng ganun. Yan po, case-to-case basis po yan. Kung yung pong nakikita yung taong yun, talagang hindi naman niya talaga tinutupad. Talagang ako marami rin ako hindi natupad na pangako. Kay JN pa nga lang nun. Dati pag nag-usap kami ni kapatid na Kling. Totoo yun, pero isa sa mga turo din diyan ko din natutunan yan, sabi ni Pastora Nelly nun. Pag mangangako ka, sabihin mo sa kalooban ng Panginoon, in God's will, yung mga ganong word. Masarap kasi siyang banggitin kasi nakipagpangako ka rin, nakipagkasundo ka rin sa Panginoon eh. Kaya ka rin talagang tutulungan mo pa lalo yung sarili mong tuparin yon. Pero yung binabanggit niyo po, may mga taong naging namihasa na lang ng ganon. Sabi ko case to case basis po yon. Ang Panginoon na lang po ang ang siyang magbibigay ng ng panukat o judgment po sa mga gumagawa ng ganon. Kung ganun lang po ang lagi nilang ginagawa at ikinatutuwa nila yon, parang tumigil lang siya, pangakuan lang niya ng pangakuan pero hindi niya naman niya gagawin, meron na po tayong pagkukulang sa Panginoon. Konsensya, opo. Kung magbago siya, gumana ang banal na espiritu, yun po yun. Pero kung gusto lang niya talaga yung gawin na tawag dito, magbitaw lang siya ng mga pangako, lalo na siguro sa utang, marami, pag ganyan. Sige, babayaran kita. Pangako, babayaran kita. Pero, yan.
So ganun po 'yon mga minamahal na kapatid. Yung paggamit natin ng salita ng Panginoon sa mga pangako natin, sabi ko nga, ano yan, may kapangyarihan kasi ang pangalan ng Panginoon. Makapangyarihan po ang pangalan ng Panginoon. Pag binanggit mo pa lang yung name ng ating Panginoong Hesukristo, may power po doon. Kaya dapat din natin siya ginagawang biro or walang respeto. Sige, Pastor Paul, meron pong Nahanap ko pa yung verse. Santiago 4:15 po, sabi. Ayan, okay. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang iyong buhay. Mm-hmm. Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumitaw at pagdakay ng papawi. Mm-hmm. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung lulubin ng Panginoon, ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Amen. Yan, tama. Salamat po. Yung dagdag ko lang po sa Mateo po. Yung pagkakaintindi ko po dito, yung mga taong nagsasabing saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa. Kumbaga gumagawit sila ng mga nature or ng kahit nga minsan tao, saksi ko to kasi saksi ko siya na gagawin ko to. Yung pala ay hindi maganda sa Panginoon. Yes. At kung mabasahin pa natin itong dugtong, sabi doon na kung oo talaga or hindi. Okay. Yun. Thank you. Tama. So si Santiago pala. Akala ko si Pablo. Pero naalala ko kasi meron talagang direct na sinabi na kung kalooban, basta gamitin mo yung kalooban ng Panginoon, laging ganon. Yun yung tinuturo sa ating proper way, mga minamahal na kapatid. Tama rin yung sinabi ni Pastor Paul, yan, saksi ko ang langit, pex man, mamatay man. Minsan kasi yung mga bata, na lang yan nakukuha na lang din yan sa mga matatandang nagsasabi na mga ganyan. Yan. Sa harapan ng Panginoon, ganun pa, yun. Ayaw ma-practice ng Panginoon. Even nga si Jesus Christ nasa courtroom, never niyang ginawa yun. Never niyang sinabi yun. Di niya dinefend lahat yung kanyang mga sinasabi under sa pangalan ng Panginoon. Di niya ginamit yung pangalan ng Panginoon. Okay. Okay po, Pastor Arthur. Okay, salamat po. Tuloy po natin, verse 36. Sorry, 35 pala, 35. Kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Sige, tuloy natin, 36. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makakagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Ayan, okay. Kahit man ang ulo mo. Parang hindi exaggeration to. Sinasabi ng Panginoon, general, lahat. No? Kaya nagbigay lang siya ng example nung lahat na to, kung hanggang sa anong boundary ng dapat nating taglaying respeto sa pangalan ng ating Panginoon. Kahit nga daw sabi rito, kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa sapagkat hindi ka makakagawa. Wala kang kapangyarihan noon. Sabi, hindi ka makakagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Ayan. Ngayon, daming mga papasok na mga rito, pilosopo. Nagagawa na po ngayon yan sa panahon natin. Noon po, wala. Sabihin ngayon, nagagawa na natin yan. Kukulayan na. Yan papasok yan no? Mga artificial. Totoo yan Kahit ba sa panahon nila, hindi yan nagagawa. May isang kwento na kasi sa cloning ngayon, nako-clone na, ngayon, nagagawa na. Sabi, may isang scientist na nagsabi, yung ginagawa ng Panginoon, kayang gawin na ng tao. Kung ang Panginoon nakagawa ng tao, ang tao ngayon kaya na, literally, di ba? Yung mga hindi nanganganak, mga surrogate yan. Through science na malikot na pag-iisip ng tao. Pero at the end of the day, mali pa rin. Hindi pa rin tawag dito, maaabot ang kapangyarihan ng Panginoon. May isang kwento nga sige, sabi, gumawa ka ng tao, gagawa rin ako ng tao. Sabi niya. Nakagawa ang Panginoon ng tao sa lupa. Pero ang tao, hindi siya makagawa ng tao sa lupa. Ang ibig ko bang sabihin, hindi pa rin niya mapapantayan. Makagawa man siya ng tao, pero hindi yan galing sa lupa. Kumbaga, galing pa rin sa Panginoon yan.
Kahit ba surrogates yan, kahit ba cell ng babae, cell ng lalaki, galing pa rin naman sa Panginoon, galing pa rin sa lupa yun. Ay ibig sabihin, ang foundation pa rin Panginoon, wala pa rin makakapantay kahit na nasa panahon ngayon. At itong mga sinasabi nila makakagawa ng isang buhok na maputi o maitim, yes, magagawa mo ngayon yan, pero daya yan. Pero ang Panginoon, siya magpapalitaw ng puting buhok. Siya rin ang magtatanggal kung kagustuhan ng Panginoon yun na mawala ng natural. Ito yung natural law. Yan. Pero may mga tao na de-defy nila yung mga ganito. Again, kasalanan pa rin yun na dinadala nila yung pangalan ng Panginoon sa walang katuturan. Sige po, may dadagdag si Pastor Arthur. Sabi nga, from nothing to something yun ang tao, kung makagawa ng wala, mula sa wala at magkakaroon, maniniwala siguro ba tayo na ganun din ba kaya ang matumbasan niya kaya ang Panginoon? Kung ang tao ay makagawa mula sa wala at magkaroon, kung, yun ang kung, matumbasan ba kaya rin ng Panginoon? Ako po, hindi na po aabot yung kaisipan kong ganun kasi pinaniniwalaan ko, wala pong makakapantay sa Diyos. Oo nga, tama. Wala po. Kahit imagination ko na kung meron, hindi ko po yun ginagawa. Kasi ano po yun walang pananampalataya sa Panginoon. Kasi ilang beses niya sinabi, walang makakagawa nito kundi siya lang. Pero sa ating kalikutan ng ating pag-iisip minsan, kasi ang Panginoon lang ang nakagawa ng mula sa wala na nagkaroon something. Yes, pero wag naman sanang itulot na mangyari ng ganun dahil kalapastangan na rin yun sa ating Panginoon. Opo, tama po yan. Nasa damdamin yan nasa puso mo yan. Alam ng Panginoon yan Parang may nagtanong sa akin dati, naalala ko, yung bakit yung Tower of Babel, sabi niya. Yung Tower of Babel, diba, binibuild yung pataas ng pataas. Binagsak ng Panginoon. Bakit ngayon may mga rocket na nakakalabas ng maganda yung tanong niya. May mga rocket na nakakalabas, na. Sabi ko, dalawa kasi yan. Yung nangyari sa Babel, ang damdamin nila ay isarpas yung Panginoon. Yung mga technology ngayon na nakakalabasan ng mundo kasi gusto nilang mapabuti ang buhay, hinahayaan ng Panginoon yan. Kasi gusto nila magkaroon tayo ng satellite, magkaroon tayo yung gusto ng Panginoon yun, salita ng Panginoon na nakakarating ngayon. Ito, kahit itong platform natin, it's driven by satellite, it's driven by wired, technology. Hayaan ng Panginoon yan. Huwag mong sukatin. Yung tanong niya kasi, sinusukat niya na ito, hindi pa nakakalampas ng langit, binagsak ng Panginoon. Kasi yun yung damdamin nila na gusto nilang higitan, pantayan at higitan ng Panginoon. Pero itong mga umaalis, mga nagkakaroon ng mga expedition, mabubuti naman yung kanilang mga nais. No? Gusto lang nilang i-explore pa. Pero wala akong narinig na gusto naming higitan o marating ang langit. Pero pag may gumawa niyan, sigurado yan, mga minamahal, ibabagsak ng Panginoon. Ilang beses na, nakakita na ako ng rockstar na sinabi niya, mas sikat pa siya sa Panginoon. Mga ilang buwan lang, pinatay siya. Merong nagsalita ng isang stand-up comedian, nagjo-joke siya about Jesus Christ, instant, tignan nyo na lang sa YouTube, instant, bigla siyang nag-blackout, bigla siyang bumagsak. Pag ginamit mo talagang sa pangalan ng Panginoon sa walang katuturan, siya talaga mismo. Ang dami na, sino pa ba? Si Hitler. Ang dami na talagang si Napoleon Bonaparte na akala nila, nahigitan nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya totoo Kaya hindi na maglilikot ang kaisipan ko sa ibang bagay na paano kaya ako makakagawa? No. Kasi kalapastanganan na yun sa Panginoon. Siya ang nag-iisa lang na makapangyarihan na naggawa niyan. Kaya yun, ay sabihin, it's still nasa puso pa rin natin kung ano yung nais natin na ipagkalob sa Panginoon. Okay. Next, verse 37. Datapwat ang magiging panalitan ninyo, oo, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Ito yung mga nagdadalawang isip. Actually, hindi ito tungkol sa mga desisyon. Kasi minsan pag desisyon, hindi ka naman kagad maka-oo at hindi ka rin maka-hindi. Lalong-lalo na, sabi, huwag ka magdidesisyon pag galit ka. Kaya pag-aaralan natin, pertaining to sa pangako. Kaya kung sa tingin mo na hindi mo kakayanin at mabigat ang loob mo, mas gusto ng Panginoon, humindi ka na lang muna.
Wala kang masama ron eh. Mas maganda nang humindi ka. Sabi nga ng Panginoon, mabuti nang huwag ka nang mag-attend ng pananambahan kung masama lang ang loob mo. Okay lang yun sa akin. Parang ganun ang sabi ng Panginoon, di ba? Mas maganda na yung ganun na inaayos mo muna yung damdamin mo bago ka humarap. So, it's okay na humindi ka sa mga ganung mga bagay kasi may something na dapat kang ayusin. Or pag umuo ka, dapat tuparin mo din. So, yun yung yun ang paggamit ng salita ng oo at hindi rito. Kailangan ingatan natin itong mga aral ng ating Panginoong Jesucristo kasi minsan, tinetake out of context nila itong mga ito eh. No? Magdesisyon ka na kaagad ngayon. Oo, hindi kasi sabi sa Biblia, kailangan yung oo mo maging oo. Hindi mo naman pwedeng i-apply yun. Teka lang, pag-aaralan ko muna ito. Hindi ako makakasagot ngayon. Yun. Pwede mong gamitin yung ganong apply. Hindi yun dapat gamitin. Nagigets niyo ako? I hope naiintindihan niyo ako, hindi po tayo nalilito. Yung oo at hindi rito, in connection to sa mga sa mga pangako natin sa ating Panginoon at sa tao. Kaya hindi ibig sabihin niya na halimbawa may nililigawan ka, pinupuwersa mo siya. Oo at hindi lang. Sabi sa Bible, yun lang ibigay mo sa akin. Sabi ng babae, sasagutin na sana kita kaso nagmamadali ka, hindi na nga lang. Di ba? Napasama pa siya. Sa mga bagay na dapat desisyonan, hindi naman necessarily hindi ito applicable para po doon. Ang gusto lang i-imply ng ating Panginoong Jesucristo pagdating sa pangako, kailangan nandito ang stand natin. Nandito lang sa dalawa. Yun. Verse 38. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Sige, tuloy natin. Verse 39. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sino man sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Okay, balikan natin tong ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ito, sabi niya, buhay ang kapalit, kaya buhay din ang ang katumbas. Minsan nagkakamali rin sila sa pagkakaintindi nito, yung verse 38. Gusto ko naman marinig sa inyo. Bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ito? Huwag muna tayo dun sa 39, sa 38 muna tayo sabi. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Dahil saan nagbuhat itong kautusan na to? Sa panahon ni Moses. Doon yun talaga. Yung ganyan ang ginawa mo, ito ang parusa mo. Totoo yun. Ngayon, pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, it's the same principle, pero pinalawak niya at nilagyan niya ng mercy. Kahit naman ang Panginoong Diyos noon, may mercy pa rin naman doon. Hindi naman mabigat ang kamay ng Panginoon noong Old Testament. Matitigas lang talaga ang ulo nung nasa Old Testament mga Israelita. Yan. Pero mahaba ang mercy ng Panginoon. Kahit doon, dinemonstrate ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mercifulness. Pero dito, mas malalim na mercifulness na pa. Ito siguro yung isa sa mga napakahirap tuparin nating mga Kristiyano at mga non-Christian. No? Sabi dito, datapwat, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Ano ang insight niya rito? Sige nga. Gusto ko naman marinig ang inyong mga insight. Si Sister Det. Tagal namin hindi nakasama si Sister Det. Baka meron siyang insight. Para po sa akin, yung sinabi na kapag sinampal ka sa kanang pisngi ay hirap mo yung kabila. Parang pagpapakumbaba. Na parang kapag may gumawa sa'yo ng hindi maganda, parang huwag mong ibalik sa kanya yung pinalak niya sa'yo, kundi ipakita mo sa kanya yung parang pagpapakumbaba na hindi mo papantayan yung parang ibinigay niya sa'yo na sabihin na po natin kasamaan, parang ganun pa. Okay, oo, may pagpapakumbaba. Salamat, tama po yun. Actually, applicable po ito sa dalawang sitwasyon ng buhay. Physical at saka emotional. Mahirap, no? Pero dinemonstrate ng ating Panginoong Hesukristo to eh. Basahin natin sa John. John chapter 18,
22 hanggang 23 sa Juan. Basahin nyo na lang po nang may makakita. John chapter 18, 22 hanggang 23. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Yan. Actually, ito yung application nun. Hindi naman yung literal eh. Kasi may mga tao napaka-literal. Nung sinampal na eh, iharap pa yung isa. Hindi naman ginawa ni Jesus Christ yung ganon. Ay, ibig sabihin, hindi siya nag-retaliate. Yan. Hindi siya umalma. Mahirap kasi ito. Kasi to eh. Ito yung kaya pinag-aaralan natin. Kaya nagturo ang Panginoon kung paano i-manage yung anger, yung galit, lahat. Magkaroon ka ng payapang puso. Kasi yun lang yung way na magagawa mo ito. Kasi kung halimbawa lumaki ka sa sa environment na ikaw ay palaaway, subukan pag siya ay binatukan din ako, lalaban naman talaga kasi nandun siya sa ganong environment. Pero kung natutunan niya yung ganito, maganda yung testimony ni Pastor Ray, pag naalala ko yun siya, basag ulo din yung sinasabi niya nakikipag-away siya. Pero turning event ang buhay ng Panginoong Hesukristo na gumanap sa kanyang pamumuhay. Nabago yun nawala yun No, kahit pinagtatawanan siguro minumura na siya at umaga may self-control na Ang Panginoong Hesukristo, ganun yung way niya. Hindi siya nag-retaliate pero nagsasalita siya at sumasagot siya. Pero tinan niyo, sinampal siya nung Huwag ka naman ngingiti na parang sarcastic naman din yung dating. Makikita na lang talaga natin, tama yung sinabi ni kapatid na yung kababaan ng loob marami dyan, diba, yumuyuko na lang pag talagang binubugbog, pinapahirapan. Maraming istorya yan. Minsan, mga hindi na natin nakikita sa loob ng mga presinto, kung paano bugbugin ng mga pulis. Kung siya, halimbawa, wala siyang kasalanan, pero alam niya ang salita ng Panginoon, hindi siya lumalaban, mabuti yun. Na may kabutihan doon, mga minamahal na kapatid. Ang galing, yun lang ang masasabi ko. Yun yung talagang total application. Yun. Kasi kapayapaan yung gusto nating makuha sa daigdig na ito Bago natin makuha yung ultimate na kapayapaan, dito tinitrain na tayo ng Panginoon kasi mamumuhay tayo ng may kaligayahan pag tayo'y payapa Kaya bago ka humantong sa ganun, kaya sabi ko sa inyo medyo mabigat kasi maaring mapaglabanan mo. Pero pag uwi mo, talaga namang nanggagaliiti ka na sa galit. Naiinis ka. Parang naman, no? Pinagbabasag mo naman ang lahat ng mga gamit mo kasi gusto mong Sige po. Literal ba na mangyayari yun? Yung sinampal ka tapos bigay mo sa kabila. Literal bang mangyayari? May iba, literal. Halimbawa, yung may sitwasyon. Mag-asawa minsan nag-aaway, na-obserbahan ko. Akong may observation na ako dyan Nag-away, sinampal. Opo. Tapos sabi nung babae, sige, sampalin mo pa ako. Opo, naalala ko po yun. Parang maliit pa ako nung kayo ni Lola nag-aaway. Para malubos ka na. Sige, gawin mo na yung gusto mo sa akin. Parang may naalala nga po akong ganun. Parang nagagalit si Lola sa inyo Parang hinahampas kayo. Tapos sabi niyo, sige, hampasin mo pa ako. Parang may naalala lang po. Hindi, pwede po talagang mangyari yun. Pwede naman yun. Kaso nga lang, syempre, hindi na yun yung, una, kasi case-to-case basis ulit tayo. Kasi hindi ko alam yung buong story. Guilty naman talaga siya Kaya sige, saktan mo na ako kasi nararapat lang akong masaktan kasi kasalanan ko. Pero itong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung ikaw yung hindi ka wala kang kasalanan, yung nasa ilalim ka ng maling judgment o yung
accusation, yan. Thank you. Inaakusahan ka. Ito yung dapat nating gawin. Ito yung gusto ng ating Panginoon. Sige, kapatid na Joanna. Pabot nga po ng mikropono. Ayan, question. Kasi po, di ba, ang sabi kanina ni Sister Claudette, sign daw po yun ng pagpapakumbaba. Meron naman pong sitwasyon, siguro madalas natin to napapanood sa mga teleserye o kaya sa Facebook. Actually, siguro nangyayari din to sa iba. For example po, may isang tao na gumagawa siya ng pagkamangmang po. For example, nagpo-post siya ng mga hindi maganda sa Facebook. Parang ginagamit niya yung social media to spread negativity po. Parang ganon. For example, ikaw yung pinost sa Facebook. Ang gagawin mo, hindi ka papatol. Pero ang nasa isip mo is, hindi ko ibababa yung level ko sa'yo. For example, kasi nga iniisip mo, sign of pagkamangmang yon. Sign pa rin po ba yun ng pagpapakumbaba? Yung, yung di ka na nag-post? Hindi ka po pumatol sa post niya. Pero, ang nasa isip nyo po, hindi ko ibababa yung sarili ko sa level mo. Parang ganun po. Ang nasa isip nyo po kasi, for example, ang nasa isip ko, mangmang kayo, bet kita papatulan. Parang ganun. Sign pa rin po ba yun ang pagpapakumbaba? Doon sa sitwasyon, salamat kapatid na Joanna sa tanong mo. Doon sa sitwasyon na ito po ay isa nakikita ko, no. Magbe-base lang ako doon sa pangyayari na 'yon. Abay pagpapakumbaba 'yon. Yung the moment na hindi ka na pumatol at ang kanyang rason kasi kumbaga masyado kang mataas ayokong dumating doon sa level mo. Ayun. Maganda 'yon. Pero ngayon, tignan naman natin ang mata ng Panginoon. Kung ang paningin niya at nakita niya sa damdamin, itong tao nun to, nagmamalaki siya na nasa damdamin niya yon, hindi pa rin makakalusot. No? Yun talaga yun eh. Yun yung dalawang lens. No? Makikita ng tao at makikita ng Panginoon. Pero kung ginagawa niya yun, nasa mabuting practice na rin siya. Kahit nasabihin na natin na medyo di kita papatulan. Pero nasa isip niya, ang dami na niya sinabi. Pero at least, nagawa niya yung tamang step na hindi nakita ng tao na pinipilit niyang magpakababa. At later on, may awa ang Panginoon, mahaplusin niya yung damdamin yun hanggang marating yung ganung yung estado ng tawag dito, ng kababaan. Learning talaga yan. Ako nga, natatawa rin. Kasi minsan, nung panahon nun, nag-post ako sa Facebook ng pagod kasi ako sa trabaho noon. Tapos yung kasama ko parang walang ginagawa. Nagparinig ako. May memories, 'di ba? Yung nito, para nakita ko dumating. Natawa talaga ako. Sabi ko, ganito pala ako noon. Sabi ko, mga maliit na bagay, gagawin ko. Natawa na lang ako. Pero ang sarap palang dumating sa punto na may mga realization ka. Hindi ka na pala dapat ganun. May immaturity pala yun. Yun. Yun yung mga nakakatuwa pagdating sa ganyan. Yan kasi yung panahon natin. Although, ang Panginoon, angkop pa rin yung sinasabi niya. Babalik doon ako sa, kapatid na Joanna, ganun yung stand ng Panginoon. Siya pa rin naman na makakita ng damdamin. Pero, mabuting way pa rin kung nagko-control na siya. Mabuting way yun. Ituloy lang natin yun. Hanggang magkaroon tayo ng, masarap na matulog sa gabi kasi wala kang galit, hindi ka naiinis, hindi ka apektado. Yun. Hindi naman yung pinipilit mo. Parang magpapakamanhid ka. Kasi para lang ipakita mo, hindi man ako apektado. Bebe. Parang ganun lang. Pero sa damdamin niya, talagang dinadaya lang natin ang ating sarili naman. Ang gusto ng Panginoon, makamtan natin yung tunay na kapayapaan. Yun yung tanong naman ni Pastor Arthur kanina, yung ibibigay literal. Meron namang ganun. Pero katulad nga na sabi ko, ang Panginoong Hesukristo hindi siya ganun. Hindi ganun yung ibig niyang sabihin dito. Kasi nung siya ay sinampal, hindi naman niya ibinigay yung kabilang mukha niya. Kasi hindi guilty ang Panginoon eh. Pero willing siyang tanggapin lahat ng pananakit na yon para sa kaligtasan natin. Yun po yung talagang napakagandang balita. Okay. Salamat sa inyong mga sige, si Pastor Jerry merong karagdagan or katanungan. Tanong ko lang po. Okay.
kasi naglalo nga kami ni kapatid na Narvin lang. Yung ano po, for example sa ano, usong-usong ngayon yung road rage ba yun yung tinatawag nila. For example, ano ka, yung sinugod ka ng ano, nagkaroon ka ng self-defense. Paano mo self-defense yung ginawa mo? Masasabi mo bang ano yun? Yan. Actually, magandang katanungan yan. No? Unang-una, yung self-defense, ginawa rin ni Jesus Christ yan eh. Pero hindi siya nanakit. Pero dinipensa niya yung sarili niya. Nasa John chapter 8, sa last verse nung chapter 8, nung ihahagis na siya, itutulak siya, tumakas. Napangiti nga ako nung binasa yun eh. Parang naganap si Jesus Christ ng way, tumakbo siya eh. Umalis siya. Self-defense yun eh. Ngayon yung laliman natin, yung self-defense na binabanggit ni Pastor Jerry, ano siya, kumbaga, malaking tao siya, may mga natutunan siya sa mga boxing, sa martial arts, ginamit niya doon sa mabuti. Hindi po yun, kumbaga, una, kinakatigan din naman ng Panginoon eh. Gusto ng Panginoon na iligtas mo yung sarili mo. No? Kaya dumadaan pa yan sa mga malalim pang hearing. Halimbawa, nabaril naman niya. Ayan, talagang magja-judge na talaga ang batas ng mundo para diyan. Ay ibig sabihin, kinakatigan 'yon. Kumbaga, dumaan ka sa sa proseso ng tawag dito ng hustisya. Di ang ibig sabihin, kinakatigan din ng batas yung tinatawag ng self-defense. Yan, maganda yung katanungan ni Pastor Jerry. Pero pumunta ulit tayo sa mata naman ng Panginoon. Kung nakita naman na talaga na alos yung talaga nagtatangka naman sa kanya wala naman ng kakayahan. Tapos talagang gusto lang niyang manakit at sabihin niyang nag-self-defense siya. Yun. Wala rin kawala yun sa Panginoon. Yun. Ang dami niyan, road rage. Nako. Isang pinapasalamatan ko, maganda rin yung panahon ni Presidente Duterte na sa drugs. Nung nawala, laki, nakita ko yung statistics, bumaba. Dati nun kasi pag wala ka sa katinuan, lasing ka o nasa under ka ng impluwensya ng droga, nagmamaneho ka, pag may nag-away, talaga namang uso yan, binabaril. Pero simula nun, nakita ko, nag-improve drastically. Ngayon, konti. Ngayon, may ginagawa na naman silang batas ngayon. No? Talagang mas malalim na sentensya na pag ikaw yung nag-provoke. Ikwento ko na sa inyo, di ba? Mayroon din akong ganyang experience. Pero sarap lang gamitin ang salita ng Panginoon. Yung naging mahinahon ka, yun. Hindi siya yung galit niya nag-subside eh. Basta talagang mga minamahal na kapatid, magtiwala lang tayo. Pangunahan natin yung tawag ng banal na espiritu. Magkaroon lang tayo ng malumanay na mga diskusyon. Pag gano'n na talagang sasaktan ka na, hindi naman masamang dumipensa, takpan mo yung sarili mo, yung gano'n. Normal yan eh. Instinct ng tao yan na dinidepensa niya. Pero yung mag-retaliate, ang sinabi ng ating Panginoon dito, yung kumbaga, nanggalit ka na rin, at yung galit mo, nasarpas mo pa yung galit niya, hanggang nasaktan mo siya, hanggang kung ano pa man yung nagawa mo. Yun. Ayon ang Panginoon yung gano'n. Kaya pinapractice natin itong yung aral. Okay? Okay Pastor Jerry. So, yun, pag self-defense, syempre, again, mahabang usapin pa rin kasi yan. Dadating pa sa korte yan. At kung mapatunayan talaga. Verse 40. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. Okay. So, yung iba, tinitake to ng literal. Parang, hindi naman gusto ng Panginoon na ibigay mo yung lahat. No? Pero pag nandun na ikaw ay talagang inaakusahan na, kinukutya ka na, hayaan mo lang. Sabi ng Panginoon hayaan mo lang. Kung kinuha niya yung tunika mo, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. Kasi ang tagtuturo ang Panginoon dito, sa isang side na righteous. No? Ang tinuturo ng Panginoon na kung ikaw ay righteous, ito ang dapat mong gawin. No?
Pero kung ikaw, alam ng Panginoon na ikaw ay makasalanan, abay dapat ka na talagang dumaan sa mga ganong nararapat yun. Pero kung ikaw ay righteous na dadaan sa mga ganitong pagsubok na ipinagkakalob ng Panginoon, ito yung ninanais niyang magkaroon tayo ng ganitong damdamin. No? Kaya nga, this is in connection dun sa kabilang pisngi. No? Nangyari sa ating Panginoong Hesukristo to literal, na talagang walang lahat kinuha sa Kanya. Kasama rin yung kahihiyan, no? Lahat. Verse 41. At sa sinumang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Okay, so at sa sinumang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Ang Panginoong Hesukristo nung nagdadala ng krus, talagang ang hirap ng kanyang kondisyon. Kung titignan lang natin to the extent na makita rin natin yung kanyang mga sugat, kanyang mga kondisyon, pinilit pa rin niya makarating doon sa lugar na kanyang pagpapakuan. Ang gusto ng Panginoon dito, maging handa tayo. Gusto ng Panginoon na maging ready tayo. No? Hayaan natin. Kung may mag-aakusa, hayaan lang natin. Mahirap to, pero ito yung aral napakahirap to. Lalo na kung halimbawa, may anak ka, tapos aakusahan. Ito yung mga bumabalik na, nung nire-review ko to, ito yung mga bumabalik Pero hindi dapat hahayaan talaga natin na magbigay ng way sa mga ganitong akusasyon. No? Kung alam mong righteous ka, ito dapat yung gagawin natin. Verse 42. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Ayan, ito, nako. Again, madami rin. Kasi, sabi ko, wag natin iti-take out of context ang isang verse. No? Compassionate kasi ang gustong ituro ng Panginoon. Yung galing sa Beatitudes na mahabagin, kasama yan dito. Ito ay isang general na law at kautusan ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, aralin natin ng in-depth pa ng mas malalim ang kasulatan. Sinabi rin sa Bible na responsibilidad din natin ng bawat isa. Tatanda natin, responsibilidad natin ng bawat isa. Ngayon, hindi lahat ng humihingi kailangan mong bigyan kasi may istorya na ang mga apostol, 2, no? Kung doon nagkakamali si Pedro at si Juan. Tama ba? John and Peter. May lumapit sa kanya nang hihingi ng pera. No? Wala akong maibibigay sa iyo, pero ang mabibigay ko lamang sa iyo ay salita ng Panginoon, di ba? Yun ang sinabi niya, no? Pero syempre sila, sa pag-aaral, meron din silang dala-dala ring pera. May mga pambili rin sila May pambili sila ng pagkain, meron din. No? Pero nakita kasi, ang aral doon, nakita nung dalawa na hindi pera ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay salita ng Panginoon. May ganun tayong assessment sa mga tao na, syempre hindi, merong may balita nga lang nitong kamakailan. Merong nanghihingi sa kanya kasi adik nanghihingi. Itong matandang babae na malengke. Pinilit siyang nanghihingi daw at pambili ng kung pero evidently talagang high sa drugs, sa rugby. Nakita sa camera, sinaksak siya. Hindi siya binigyan, sinaksak siya, napahamak siya. Ay sabihin, hindi lahat naman dapat mong bigyan Kahit nga nakakalungkot lang yung kinahantungan, pero hinayaan ng Panginoon mangyari yun dahil gusto ng Panginoon nasa payapa na yung yung taong yun. At may makalalagyan naman yung gumawa ng masama na yun. I mean, napaka-general deto, pero ang ibig sabihin lang nito na magkaroon tayo ng compassionate na damdamin. Minsan kinakatok tayo ng damdamin natin. Kung ako tatanungin nyo, the moment na naramdaman nyo yun na magbigay at nakita nyo yung awa, gawin nyo. Gawin nyo yun. No, pero the moment na parang nagdalawang isip kayo at nag-aaral kayo, then later on mauunawaan kasi natin lahat ito
Kahit ako, part to talaga ng dapat pang mas aralin natin at mas intindihin natin. Pero kung talaga namang obvious na obvious, talaga nang halos siya di na talaga makakain, may Holy Spirit sa buhay natin na siyang tumatapik, binibigyan niya tayo ng karunungan at kaalaman. Yun yung hinihiling natin para we can decide sa araw-araw sa buhay natin. Marami namang istorya ang ganyan. Minsan nga, kahit wala ka na, ibibigay mo pa eh. Kasi mas masarap magbigay eh. At mararamdaman mo yung kaginhawaan na yun. Meron naman gustong-gusto mo, pero kailangan ma-practice siya kasi nakikita mo, hindi naman niya gagamitin yun para sa kanyang sarili eh. Lahat yan kasama sa patuloy nating pag-aaralan. Hindi tayo mag-i-stick lang ng isang talata rito na ito na to at kailangan natin gawin ito. No? Compassionate heart ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo rito na maramdaman natin. Kasi nangangaral siya rito doon sa mga sumusunod sa kanya at doon din sa mga Pariseyo na kasama. Tandaan natin yung kanyang audience dito, hindi lamang yung mga tagasunod niya, hindi lamang yung kanyang mga disciple, hindi lang yung mga kasama niya. Kasama rin doon, kahalubilo rin doon yung mga makasalanan. Kaya itong mga pangangaral na to ay angkop sa lahat. May katanungan kayo rito? Sige, Pastor Eugene. Lang po, i-share ko lang po yung yung insight. Po kasi, meron akong kaibigan na kaklase na mahilig magbigay sa mga namamalimos sa kanya. Tapos one time dun sa 7-Eleven, may humingi sa kanya, hindi niya binigyan kasi may tago-tago daw na sigarilyo sa gilid. Kaya hindi niya binigay. Tapos nung pagkatalikod namin, binatukan siya, tapos dinuraan pa. Ayan. Yung kwento po na sinasabi niyo, Kuya John, yung kay Pedro, basta dalawa po silang apostol doon. Ang nabasa ko po yun eh. Sabi doon, yung may nanghihingi sa kanila na pang namamalimos at sabi nila na wala silang pera kundi ang meron sila ay ang salita ng Panginoon at pinalakad nila yung pilay po yun, di ba po? Pinalay. Sa buhay natin minsan ang mga nanghihingi sa atin, ang Holy Spirit kumikilos sa atin kung paano natin ibibigay yung tunay na pangangailangan ng taong humihingi sa atin. Yun po yung parang insight ko po sa ibigay natin what they truly need sa kanilang buhay. Yung matuto silang, turuan natin sila na matuto na tumayo sa sarili nilang gaya ng ginawa nila Apostol Pedro sa nanghingi sa kanila. Okay, yun. Salamat. Salamat sa dinagdag ni Pastor Eugene. Kasi yun naman talaga yung kabuuan nun. Pero maganda na maramdaman mo may compassionate heart kasi Pastora Nelly na nalala ko sa Muntinlupa naka-wheelchair pa nalimos sa bay tapat ng bahay. Binigyan ni Pastora Nelly kahit yun na lang yun. Sabi niya, ibibili na nga lang daw niya ng gulay at tawag dito, igigisa niya para yun may hapunan na kami pang dadagdag niya. Basta mga 1992 yun, mga ganung mahalaga yung 20 pesos. Binigay niya. Ay Pastor Alela, nakakapaglakad-lakad naman, nakarating siya doon sa isang tindahan pangalan Panganiban. Tapos nakita niya ron, may mga kasama rin naka-wheelchair na nagiinom. At nakita niya yung binigyan niya ng Kaya agad-agad nalangin naman siya na sa susunod na yun ay hindi niya nabibigyan. Pero ang credit naman nun, yung una mong maramdaman mag-compassionate ka, hindi ka na nagkasala nun. Siyempre, gusto nga ng Panginoon, magkaroon ka ng ganun damdamin. Pero minsan, papakita rin ng Panginoon, next time, tuturuan kita kung paano rin naman mag-decide ng heart and by mind. Yan. Kaya ganun naman yung nangyari nun. Learning, sabi ni Pastor, learning din na hindi lang basta yung katayuan yung tignan mo. Pero nangyayari yun. Nangyayari talaga. Kaya ang sabi, hayaan mong dayain ka rin. Sinabi rin sa Bible yun eh. Sabi niya, magpadaya ka din eh. Minsan. Kung dinaya ka, hayaan mo na. Matuto tayo magpalampas. Kung ang Panginoon nga, nagpapatawad ng 77 times 7 pa, di ba? Ganun, kung talagang ikaw ay inalipos inalimura. Ang dami, dami sitwasyon. Meron nga yung maglilinis ng salamin mo na sasakyan. Tapos pag hindi mo binigyan, babatuhin. Di ba?
Ang dami. But again, lahat ito, I hope na nakuha natin no, ng mas malalim. Talagang aral ito eh. Masarap itong taglayin dahil sa bandang huli, may pag-asa tayo na yung kapayapaan na binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo, ito yung kapayapaan na nararamdaman ng ating Panginoon na gusto niyang ibahagi sa atin, na maramdaman natin yung ganitong kapayapaan. It's very important sa pagmolde ng pag-uugali ng isang Kristiyano. Bago natin marating to, marami tayong mapagdadaanan pa. At depende sa pagtanggap. Sabi ko nga sa inyo, ang maturity naman, hindi naman ako susukat sa edad eh. Ang maturity na susukat sa lalim ng pananampalataya at pagtupad natin sa kautusan ng Panginoon. Sige, si Pastor Paul, tas mamaya si Pastor Jerry. May kwento lang po. Yung galing po ko sa Muntinlupa, nung na-destino po ko. Binigyan ako nila Maria Pe ng pansit po, pabaon, kasi nga naganda po nun. May pulubi dun sa overpass, papatawag din yung hagdanan pataas. Nangingi sa akin. Nakaramdam po ako ng awa. Matanda kasi siyang babae. Pero nanaig yung sabi ko, kakainin ko pa ito pa uwi. Kaya pag uwi ko po, pagtingin ko sa bag ko, pagbukas ko, napanis. Nagulat ako, panis, kakaluto lang to pero napanis. Siguro yung, kasi nagdamot siguro kaya napanis. Kaya yung next time na may dala akong pagkain, nakita ko ulit siya. Binigay ko na po. Nakakatawa yung mga ganyan ko. Hindi kasi minsan self-realization yan eh. Ang maganda nga kasi makaisip tayo ng mga gano'n. Kumbaga, hindi natin sinisisi sa iba. Minsan, tinitignan muna natin yung fault natin. Napakaganda nun. Magandang practice lagi yun na talagang nakatingin tayo sa sarili natin. Salamat doon sa dinagdag na kwento. Si Pastor Jerry. Tanong lang po. Sige, kakatanong. Kasi dati nung nag-aaral po ako sa Tansa, sa mga bus merong mga churches. Yan. Ang tanong ko lang po, masama bang magbigay o ng offering sa mga churches na kinakabilangan nila? Kasi minsan kasi talagang nagbibigay talaga ako kasi unang-una pumapasok sa isip ko lagi yung pinagdaanan din ng church natin kung paano nag-start talaga. Struggle din talaga pagdating sa ganyan. So naisip ko rin kasi minsan naiisip ko na makakatulong din para doon sa nila. Pero 'di ba alam naman natin may tinatawag na bungabula ang propeta. 'Di ba? Merong mga may mga pagkakataon ba na mali yung ginagawa nan? Mali yung pagbibigay mo kasi hindi mo naman alam kung totoo ba talaga sa church siya o sa bulaang propeta. Yan, salamat. Magandang katanungan yan ni Pastor Jerry. Yung unang naramdaman mo, Pastor Jerry, na magbigay ka dahil may iniisip ka na pinagdadaanan din nila yung pinagdaanan ng iglesia natin, na may mga kailangan, mabuti yun. Kasi nakaramdam ka ng awa. Naramdaman mo yun eh. Walang yun. Matutuwa ang Panginoon. Matutuwa. Talaga kasi naramdaman mo yun. Ngayon, dumating yung panahon, nakita mo yung tao na yun, nagbibigay ka ulit. Tapos sumunod, nakita mo, nagsusugal siya. Ngayon, ipinakita naman ngayon sa iyo ng Panginoon yung dapat mo namang gawin sa susunod ng pag-iingat. Pero ang ibig ko ba sabihin, hindi ka nagkakasala doon na kung ginamit niya na ngayon yun, sa kanya na yun. Cargo na nung yun. Ngayon, kung sa tingin mo, di mo pa nakikita, di mo nalalaman at talagang nagbibigay ka lang dahil naawa ka, okay yun, mga minamahal na kapatid. Nalala ko kasi dati, nung pupunta ako ng Makati, nung nagulog ako sa Pag-ibig, sa bahay, monthly, sasakay ako ng bus. May mga ganyan. Nagbibigay din ako nung una. Tapos sumunod, parang palagi na. Tapos titignan ko, syempre, binabudget ko rin naman yung pera ko. Parang, hanggang dumating sa punto na naisip ko, ito na naman to, manghihingi na naman to mga to, may ganun na akong pakiramdam. Tapos sumunod, may tumungtong. Ang ganda nung kanyang pinangaral. Nakakatuwa kasi galing naman sa Bible. Tapos, sabi ko, naku, manghihingi na naman to, sabi ko. Aba, sabi niya, nung bandang huli, sinabi niya, nakayuko yung mga tao kasi parang in-expect na mag-aabot na eh. Nagpasalamat siya at hindi siya nanghihingi at gusto lang niyang mangaral at mag-share. Parang halos lahat ng mga nakaupo, kami mga nakaupo, nagulat na napatingin kasi
mabuti yung kanyang kalooban. Parang napahiya naman ngayon kaming mga ang nasa isip mahihingi lang naman naman. So, laging dalawang senaryo, Pastor Jerry. Pag ikaw yung nasa side ng ginagawa mo yung righteous, walang problema ron. Gusto ng Panginoon. Ngayon, pag ikaw ay sinasamantala, later on, ipapakita rin naman ng Panginoon na sinasamantala ka para later on, magkaroon tayo ng pag-iisip na maging wise din tayo as a serpent. Minsan sinasabi yun, no? Pero yun, case to case basis yun. Pero doon sa tanong mo kung bibigay kahit sa ibang church, hindi masama yun. Sa ibang tao nga minsan makakita lang kayo sa Facebook, humihingi ng tulong, may kakilala ko, nagbibigay siya. Hindi nga yun nagsisimba, pero pag nakakita siya ng ganun, maawain siya Ang sinabi nga lang niya, nasa kanya na yun, kung lolokohin niya ako, kumbaga, para sa niya. Kasi may gumagawa rin naman ng ganun. Meron, kukuha lang ng picture ng may pero magsusulisit, yung mga ganun. But again, sabi ko nga, kung niloloko tayo, ito yun yung pang-aaral na yun Bigay mo pa, sige, hayaan mo lang, magpadaya ka. Yun ang gusto ng Panginoon, magparaya. Hindi yung, niloko mo ako, babawian kita sa susunod. Ayaw naman ng Panginoon yun. Sa susunod na lang, katulad ni Pastor Anelo, nung nakita niya na yun, nanlimos, hindi niya na binigyan. No? Hindi niya na Kasi yun yung sitwasyon na pinakita sa kanya ng Panginoon. I mean, ang dami. Pero ngayon, at least nakikita natin na kung paano tayo dapat mag-decide. Biblical talaga tayo yung basis kasi yan lang yung magtuturo sa atin ng may kapayapaan. So itong istorya na to, itutuloy natin, habol tayo, may isa pang topic. Ito mabigat din kasi ito. Pakibasa yung susunod, Pastor Ray. Siguro next Sunday na ito kasi mahabang istorya to Pero maganda basahin natin. Chapter 5 verse 43 hanggang 48. Yan, 43. Narinig niyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kauputan mo ang iyong kaaway. Okay. So, ito na. Love your enemies. Sige, tuloy natin. 44. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. 46. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti sa inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? 47. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? 48. Kayo nga'y mga sasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Okay. So, alam nyo, kaya mahirap ito kung hindi natin isasabuhay yung mga unang turo ng ating Panginoon. Unang-una, i-define natin dito yung kaaway. Diba? Narinig ninyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Yan ay nasa Old Testament, no? Enemy. Pero ngayon, may binago ang Panginoon. Ito, talagang literally, may binago siya rito. Sabi rito, datapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ngayon, ma-define natin ang kaaway. Paano ba natin ma-define yung kaaway? Pag ang tingin mo sa isang tao na kumukontra sa'yo lagi at hindi mo gusto, kinoconsider mo siyang kaaway. Ganun lang yon, no? Pero kung ikaw ay walang kaaway, hindi applicable sa iyo to. Kasi wala kang kaaway, di ba? Kumbaga, napakabuti ng iyong kalooban na wala kang damdaming ganun.
Kaya itong aral na to, medyo mahaba pang pag-uusapin natin to. Kukulangin yung 10 minutes natin eh. Actually, matagal tong part na to. Isa-isahin natin ito next Sunday, mga minamahal na kapatid. No? Isa sa mga napaka-importanting taglayin ng isang Kristiyano ito. Prerequisite ito doon sa mga nauna. Kaya magiging madali ito sa buhay natin na gampanin at gawin kung talagang nasa damdamin natin ang magpatawad, nasa damdamin natin ang magpakababa, nasa damdamin natin ang may mahabang pasensya. Ayun pagpapasensya yun yung ibigay mo pa yung kabila mong pisngi. Ang dami, malalalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, pero isa lang ang tutumbukin ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto niya mamuhay tayo ng may kapayapaan. Ayaw niya ng makaguluhan. Babalikan natin itong verse 43 na ito, yung narinig ninyong sinabi. Ibigin ninyo ang iyong kapwa. Next Sunday, mapag-aaralan natin, may mga contradict ba dito? Tignan natin. Isa-isahin natin. Kaya kukulangin tayo sa 10 minutes, mga minamahal na kapatid. May karagdagan po ba kayo sa ating pag-aaral? Kung mayroon pong katanungan na nais, at bisitahin ko lang yung ating Facebook. Salamat po sa pag-attend, Sister Beth, si Sister Kathleen, yan, si Sister Mary Rose. Yan. Okay, so yun lamang po mga minamahal na kapatid ang ating pag-aaral sa kabutihan ng ating Panginoon na I hope meron tayong na capture, at itong na-capture natin i-scrutinize natin maigi, panghawakan natin at i-apply natin mga minamahal na kapatid. Hindi siya madali, pero walang imposible sa Panginoon. At kailangan mag-work tayo pareho. Ang Panginoon gagawa rin siya para sa buhay natin, pero gusto ng Panginoon gumawa rin tayo para sa pagbabago ng ating mga pag-uugali, pananaw, at mga dapat nating gawin, no, para magkaroon tayo ng may kapayapaan. Mamuhay tayo, mga minamahal, magbago tayo na dahil sa mga nangyayari ngayon sa mundo, sa bansa natin, sa paligid natin. Instantly ang tao pwedeng magbago. May mga tao mabilis magkaroon ng realization, nagbabago sa mabuti. Mayroon din tao mabilis din magbago na mahuhulog sa kasalanan. Kaya lagi tayong mag-ingat, lagi tayong manalangin, lagi tayong magpalakasan, idalangin natin ang bawat isa na lahat tayo, mga minamahal na kapatid, ay mamuhay ng masagana, may kapayapaan. Hindi sa mga natatanggap nating bagay, sa mga pisikal na pagpapala. Higit sa lahat yung sama-sama tayong ngumiti sa gitna ng mga pagsubok, magkaroon ng kasiyahan sa gitna ng kapighatian, pagkakasakit at problema, dahil alam natin ang Panginoon ay may liwanag na kapangyarihan na magbibigay sa atin ng malinaw na kaisipan at magbibigay sa atin ng tamang karunungan at kaalaman na magdesisyon ng tama tungo sa buhay na payapa at tungo rin sa buhay na walang hanggan. Muli mga minamahal na kapatid, maraming pong salamat. Sa Diyos po ang kapurihan. Hinihiling ko po na tayo po ay magsitayo. Tayo po ay manalangin sa pangwakas sa panalangin na pangungunahan ni Pastor Ray. Tayo po ay yumukot manalangin. Ama naming Diyos, amang banal, na dakila, makapangyarihan sa lahat, Diyos na maibigin at puno ng kapayapaan, kami po ay nagpapasalamat sa aming natapos na gawain upang mapag-aralan ang iyong salita, upang lubos ka po naming makilala kung paano po iyong pinalawig ang iyong salita sa sanglibutang ito. Maraming salamat Panginoon sa mga banal mong salita na siya naming napakinggan, napag-aralan, napagbulay-bulayan, naway ang iyong mga salita ay aming napakinggan, ay aming magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ay magamit namin ito sa aming pagpapatibay, sa aming mga pananampalataya habang kami nagpapatuloy sa aming paglilingkod. Maraming salamat sa anak niyo pong ginamit na nanguna upang lubos po naming manawaan ang iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at sa aming pagpapatuloy ng aming gawain, pananambahan sa iyo, ikaw po ang siyang manguna.
hanggang sa ito'y matapos. Pag-isahin niyo po kami sa isang pananampalataya at isang pag-ibig sa iyo at patuloy na maglingkod habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Magbigay kami ng oras at sakripisyo, bigay ng pagpaparaya sa lahat ng pagkakataon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po ang aming samat dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.